Aabot sa 20 bersyon ng panukalang batas na nagsusulong sa anti-political dynasty ang tinalakay ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Samantala, nanawagan naman ng COMELEC sa Kamara na gawing malinaw ang definisyon at prohibisyon ng naturang panukalang batas. Yan ang report ni Vel Custodio. Seryosong tinutukan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang diskusyon patungkol sa anti-political dynasty bill. Kabilang ang naturang panukalang batas sa mga priority measures sa huling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Tandaan po natin, simula pa lamang ito ng mas malawak na reformang layuning palakasin ang ating pong demokrasya. Palawakin ang patas na pagkakataon sa paglilingkod bayan at ibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pong institusyon. The President himself recognizes that it is time to pass these measures. Sa huling LEDAC, isinama po niya ang Anti-Political Dynasty Act sa mga priority measures. Aabot sa 20 versions ng panukalang batas ang inihain ng mga kongresista na sumusuporta sa pagbuwag ng dinastiya sa politika. Isinusulong nito ang equal access sa mga oportunidad para sa serbisyong publiko. The basis for the prohibition against political dynasties is found in Article 2, State Policies, Section 26 of the 1987 Constitution, which provides that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Ayon kay Committee Chairperson Zia Alonto Adyong, batay sa kasaysayan, kapag inabuso ang dynastic power, magiging questionable ang accountability na babawasan ng patas sa kompetisyon at nakakapag-udyok ng korupsyon. Bukod dito, nalilihis din ang pampublikong yaman patungo sa pansariling interes ng pamilya sa halip na sa kapakanan ng mamamayan. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na isa sa mga authors ng panukalang batas, tila ginagawa umanong family enterprise ang serbisyong publiko. Aniya, nililimitahan ng dinastiya ang oportunidad ng kwalipikadong leader at mahusay na mamamayan. Batay sa explanatory note ng ilang authors at sponsors ng panukalang batas, hindi dapat sabay nauupo sa politikal na posisyon ang hanggang 4th degree of consanguinity, habang hanggang 2nd degree of consanguinity naman ang nasa bersyon ng prohibisyon ng ibang author ng anti-political dynasty bill. Ayon sa mga academic, legal practitioners at election advocates, ito dapat ang linawin ng Kongreso patungkol sa naturang panukalang batas. The first one is the question of relationship. No? Palagi pong nami-mention yung consanguinity versus affinity, kung second or fourth. The other one is the timing. Kailan po ba ito mag-a-apply? Yung sabay-sabay o sunod-sunod? Then, yung third po, anong posisyon ba ang kasama dito? Yung national, local, o pareho? Tapos pag inisip po natin yung posisyon, ano po ba ang jurisdiction? Ito ba'y territorial sa isang probinsya lamang, sa isang distrito lamang, or ito ba'y hierarchical or vertical? No? So halimbawa, ang senador may kamag-anak na mayor. Hiling naman ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na gawing malinaw ang definisyon at prohibisyon ng anti-political dynasty bill para maging maayos ang implementasyon nito kung sakaling maisabatas. Dapat aniya malinaw kung sino ang madidisqualify at ma-retain sa candidacy filing. So dapat po brief, broad, definite. As much as possible, the COMELEC will not be left to interpret what is your desire as provided in the provisions of the law. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.